Para po sa mga humihingi ng update para po sa ating dating presidente na kilalang kilala bilang Tatay Digong, ang Duterte na nakita ng tarot na talagang magbibigay ng isang history, tatatak sa history ng Pilipinas. Ito po ngayon ang ating update. Ito po ay mga request ha. Ipakita mo sa akin, tarot, kung ano ang mangyayari sa ating dating presidente, Digong, alias Digong, at kung ano pa ang mga susunod na mangyayari. Ayan po ha. Iriri siya, ay ano ko na lang po, ayan. Okay, ito po. Yan, tandaan nyo po, ito po ay tarot lamang for entertainment use. Ang pagbasa ko po ng tarot, kay baliktad po, kay hindi. Pag tunay po kayong psychic, ito po ay mababasa. Ito po, ang ibig sabihin ng pagkabaliktad po nito, ito po ay ang kondisyon. Kaya po nakabaliktad ito po ay ang pag-asa na inilalaban pa po. Ibig sabihin po, hanggang ngayon po, inilalaban pa ang pag-asa na makabalik po ang ating dating presidente. Ayan po, nakabaliktad po, inilalaban pa po. At nakita naman po natin, babae ang lumalaban. May infinity. So, alam na natin, binalaban siya ng kanyang anak, ng ating Vice President, at nagsisignifies din po ito ng inang bayan. Ayan po. So, nakikita po rito na hanggang ngayon po ay lumalaban pa. Ibig sabihin, nandun pa rin po siya. Nakita niyo po ito. Siya po ito, ang ating dating presidente. Makikita niyo po na napakatatag niya. At maniwala kayo sa hindi, dito po sa tarot na ito, magkakaroon po ng maraming parang kumbaga, tinatanggalan siya ng power, kusang bumabalik ang power by means of loving. Ibig sabihin po, dito nakakamtan ng ating dating presidente ang katarungan sa mga taong nagmamahal sa kanya. Kaya ayun, meron po siyang hawak. Ito ay hawak ng pag-asa. At yung munting mundo, ito yung bansa natin. Sa makikita nyo po rito, ang liit lang po ng bola, pero ito po ay gold. Nagsisignifies po ito ng isang malawakang pagmamahal na magmumula dito sa sinasabing katatagan niya na magbibigay ng lakas ng loob para ibalik sa kanya ang kapangyarihan. So, malawak yun. Maaring yun ay nakuha niya at na-captured niya po. Maaring ito ang ibig sabihin nito, na-captured ng ating dating presidente ang pagmamahal ng masa. Na pinipilit na tanggalin sa kanya. Ito yung mga taong binigyan niya ng tulong. Ito yung mga tao na iniangat niya, hindi lang po sa politika, pati sa financial matter. Itong mga taong ito ay muling magbabalik para po siya ay parangalan at mahalin kung sino man po ito. Mga nagtalikod sa kanya, mga bumaliktad sa kanya, muli pong magbabalik. Ito po ang ibig sabihin. Muling magbabalik sa ating dating presidente ang mga taong dati niyang natulungan na kumaliwa sa kanya dati o tumalikod. Ngayon po, ito po ay magaganap. Ang muling pagbabalik ng mga tao na nagpakita sa kanila noon
sa kanya noon ng pagbaliktad, ngayon po ay muling magbabalik at magmamahal po sa kanya. Ito po ay sabi ng tarot. Isang kawani ng kanyang anong tawag dito? Samahan o politika o ano paman. Ang nagtatraidor at whistleblower, parang ganon. Ito po ang ibig sabihin nun. Kay Marcos, yung sinasabing dapat mag-alyansa ang Pink at Liberal kay Marcos, yan ang sinasabi kong kiss of death. Kiss of death para sa Liberals, kiss of death para sa Pink. Dahil sinking ship si Marcos. Ay, hindi sila mananalo kay Sara kapag nakipag-alyansa sila kay Marcos. Sinking ship na, ba't kasasakay sa sinking ship? Yes. So, Walang naniniwala na hindi kurap si Marcos. Ang masang Pilipino, alam na magnanakaw yan. Yan ang pinakamagnanakaw na presidente since the time of his father. Number one, siyempre top notcher ang tatay niya, siya salutator yan sa pagnanakaw. So, parang lalabas, corrupt din itong Pink. Mawawalan ka ng kredibilidad, di ba? Ngayon, makikipag-alyansa ka sa magnanakaw, di ba? Salutator yan sa kanyang tatay sa pagnanakaw, sa dami ng ninakaw. Mag-alyansa ka sa kanya. Tapos ang mensahe mo, wag nating gawing presidente si Sara Duterte. Sino presidente? Kami. Sabi ng masang Pilipino, nakipag-alyansa ka nga sa magnanakaw di ba? Paano naman ikaw ang alternatibo? Ang naniningil lang sa magnanakaw si Sara Duterte. Di sasabihin ng masa, siya yung alternatibo kay Marcos, hindi kayo. Ang ibig sabihin lang, kung magnanakaw, sasama ka sa magnanakaw, baka magnanakaw na rin. Hindi naman magnanakaw yung mga anti-corruption din yan. Opo. Pero kahit na anti-corruption, pinag-uusapan alyansa kay Marcos, oportunista na pagtingin ng kung paano manalo sa eleksyon. Ayun. Yan mismo ang magpapalubog sa kanila. Pustahan tayo. Yun. yun. So, last na lang po, ano ang mensahe natin sa EDSA generation? Never again. Okay, ang katagang never again, ibig sabihin, ayaw na natin sa mga magnanakaw, sa mga diktador. Okay? Parati kong inuulit-ulit ito. Ang problema sa ibang mga puwersa, ang never again, ginawa nilang never against. Never against Bongbong Marcos. Okay. Thank Maraming you. salamat po.